yung panukala ni Pastor Kibuloy is very doable with minimal anong tawag nito, input from the budgetary allocations. Isa din sa panukala ng butihing pastor ay magkaroon talaga ng independence din sa judiciary natin at taasan ang kanilang sahod, no, para maiwasan na talagang alam mo na ma-impluwensyahan, no. Ano naman ang naibikita at basa mo rito? Actually, isa yan sa mga panaginip din ni the late Senator Miriam Defensor Santiago, kung naalala ko. At talagang napapanahon na. Kasi pag ang huwes, eksakto sa kita, secured yung pamilya niya, secured yung kanyang future, yung retirement niya, hindi mai-impluwensya yan ng politiko. Yan ang maraming paraan eh. It may not be in the form of direct appropriations in the General Appropriations Act, or it can be by way of independent fiscal management of the funds na talagang nalilikom ng korte out of yung mga bond, yung mga filing fees and others, no? Pwedeng yan eh. Pwedeng gawa ng paraan. Hindi siya mahirap gawin. Doable siya, kumbaga. Yung panukala ni Pastor Kibuloy is very doable with minimal anong tawag nito, input from the budgetary allocations in any at saka dapat gawin yan progressive, parang yung ginagawa sa appropriations pertaining to internal revenue allotment, no, na para sa local government. Dito naman gagawin yan sa judiciary. O halimbawa, for this year, for next year, X amount goes to the judiciary for the improvement of their salaries and wages and other social ameliorations. Kumbaga parang palaki ng palaki, parang sa ganon, ma-attain niya at a certain level. Let's say, kung 5-year plan yan, or 6-year plan, dahil 6 years lang ang term ng senador, by the end of the term of Pastor Kibuloy, na-attain na yung talagang true independence of the judiciary.